Nanginginig ang mga kamay ni Tala habang itinutulak ang lumang stretcher sa emergency room ng San Benito Hospital. Bawat hagod ng gulong sa malamig na sahig ay parang patak ng ulan sa kanyang naguguluhang isip. Ang huling hininga ng kanyang lola, si Corazon, ay tila nakikipaghabulan sa bawat hakbang niya. "Dok, tulungan niyo po ang lola ko." Puno ng pagmamakaawa ang boses niya. Halos mabasag sa gitna ng ingay ng sirena at takbuhan ng mga nurse. Ang matandang babae sa stretcher ay tila bulaklak na unti-unting nalalanta. Ang payat na dibdib ay hirap na sa paghinga. Si Lola Corazon, ang nag-iisang pamilya niya, ang tangi niyang kayamanan. Ilang minuto na lang ang kinakapitan ng buhay nito. Habang nagmamadali ang mga doktor at nurse na alalayan si Lola Corazon, si Tala naman ay napaupo sa isang sulok. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mumurahing bag. Pakiramdam niya ay may bumubunot sa kanyang puso. Ang takot na mawalan ng pamilya ay bumabalot sa kanya. Kailangan niyang maging matatag para kay Lola Corazon. Pero paano? Kailangan niyang lumaban kahit kanino. Biglang, isang anino ang humarang sa pintuan ng emergency room. Isang babae, matangkad at may tindig ng isang reyna, ang bumulagta sa kanyang paningin. Ang kanyang damit ay mamahalin, ang kanyang alahas ay kumikinang, at ang kanyang mukha ay pamilyar. Si Imelda Reyes, ang reyna ng kawanggawa na madalas niyang makita sa TV. Napatayo si Tala. Tila may magnet na humilas sa kanya. Hindi siya pwedeng magkamali. Ito ang babaeng dahilan ng pagdurusa ng kanyang lola. Ang babaeng nag-alis ng dangal ng pamilya nila. Nagmamadaling lumapit si Imelda sa counter ng ospital. Tila may hinihintay din. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin si Tala. Ngunit ang bag na hawak ni Tala ay bumitaw sa kanyang kamay nang matamaan siya ni Imelda. Nagkalat ang laman ng bag sa sahig, kabilang na ang isang luma at namumukod tanging singsing na may ukit na kakaiba. Nanlaki ang mga mata ni Tala nang makita niya ang singsing. Ang singsing na yon. Ang singsing ni Lola Corazon. Ang singsing na ninakaw. Magnanakaw. Bulong ni Tala na nagdulot ng gulat sa kanyang sarili. Ngunit mas nagulat si Imelda. Napatingin si Imelda sa kanya, puno ng pagtataka. "Ano ang sinasabi mo, Hija?" Biglang bumalik ang lakas ng loob ni Tala. Tila may apoy na nagliyab sa kanyang dibdib. Pinulot niya ang singsing, mahigpit na hawak. "Ikaw," turo niya kay Imelda. Ang boses ay puno ng galit na pinipigilan. "Ikaw ang nagnakaw ng singsing ng lola ko. Ang singsing na ito, ang tangi niyang alaala mula sa inyong pamilya." Isang malakas na sampal ang tila sumalubong sa hangin. Pero hindi pisikal. Ito ay salita. Nagulantang si Imelda. "Magnanakaw? Ako? Paano mo nasabi iyan? Hindi ko kayang gawin yan." Ngunit ang mga mata ni Tala ay puno ng luha at galit. "Hindi mo man lang ba maalala, Senyora Imelda? 15 taon na ang nakalipas, pinalayas niyo ang lola ko, si Corazon, at pinagbintangan niyong nagnakaw siya ng singsing na ito." Ang pangalang Corazon ay tila kidlat na tumama kay Imelda. Ang kanyang kulay ay namutla. Isang bahagyang pagkabahala ang sumilay sa kanyang mga mata. Isang alaala na matagal na niyang ibinaon sa limot. Pero mabilis itong nawala. "Nagkakamali ka, Hija. Hindi ko siya kilala at hindi ako nagnanakaw ng kahit ano." Depensa ni Imelda, bagamat may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Ngunit hindi sumusuko si Tala. Iwinagayway niya ang singsing sa harap ng mukha ni Imelda. "Ito ang patunay, Senyora. Pinaghirapan ng lola ko ang bawat sentimo na kinuha niya sa inyong mansyon. Ito lang ang tangi niyang alaala sa kanyang kabataan. At kayo ang dahilan kung bakit siya nagdurusa ngayon." Nahigit ang hininga ni Imelda. Ang matatalim na tingin ni Tala ay tumagos sa kanyang kaluluwa. At sa unang pagkakataon, tila may naramdaman siyang mali.
May bahid ng katotohanan sa bawat salita ni Tala. Tiningnan ni Imelda ang singsing. Pagkatapos ay ang mukha ni Tala na puno ng luha. Bakit pamilyar ang singsing? Bakit pamilyar ang pangalang Corazon? Bakit parang may bumubulong sa kanyang isip, nagsasabing hindi ito simpleng pagkakaintindihan lang? Hindi ito magiging gulo, bulong ni Imelda sa sarili. Ngunit ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang huling hininga ni Lola Corazon at ang unang paratang ni Tala. Magsisimula na ang isang laban. Naiwan si Imelda na tulala sa gitna ng busy na emergency room. Ang mga salita ni Tala ay parang boses na umuukit sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumubulong ng pangalang Corazon. Pamilyar iyon. Masyadong pamilyar. Tunay nga bang hindi niya kilala ang babaeng iyon? O sadyang matagal na niyang ibinaon sa limot ang nakaraan? Kahit anong pilit niya, hindi niya mawari ang buong detalye. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang gabi. 15 taon na ang nakalipas nang magkaroon ng malaking gulo sa mansyon ng mga Reyes. Nagbalik sa kanyang alaala ang imahe ni Corazon, isang simpleng katulong na matagal nang naglilingkod sa kanilang pamilya, na nakatayo sa ilalim ng matinding buhos ng ulan. Ang kanyang mga mata ay puno ng hinanakit at takot, habang ang mga bibig ni Ricardo ay nagbubulungan ng matatamis na kasinungalingan. Ina, si Corazon po ang nagnakaw ng singsing. Nakita ko po siya. Puno ng galit ang mga salita ni Ricardo. Noon, buo ang tiwala ni Imelda sa kanyang anak. Ang singsing na yon ay hindi lang simpleng alahas. Simbolo yon ng kanilang yaman at estado sa lipunan. Kaya naman, sa galit at pagtatanggol sa kanyang anak, pinaniwalaan niya si Ricardo. Umalis ka. Walang kwenta kang magnanakaw. Huwag ka nang magpapakita sa akin kailanman. Sigaw niya noon, na nagdulot ng malalim na sugat sa puso ng inosenteng katulong. Hindi niya inisip ang kapusukan ng kanyang desisyon. Hindi niya inisip ang magiging epekto ng kanyang mga salita. Para sa kanya, ang anak niya ang pinakamahalaga. Ang anak niyang walang ginawang mali. Ngayon, ang mukha ni Tala ay nagsisilbing salamin ng nakaraan. Ang galit sa mga mata nito ay nagpaparamdam kay Imelda ng hindi maipaliwanag na takot. Tiningnan niya ang pintuan kung saan dinala si Corazon. Ano kaya ang nangyari sa matanda? Bakit ngayon lang siya nagpakita? Bakit kasama pa ang singsing na yon? Habang naglalakad pabalik si Imelda sa kanyang private ward, tila may bumubulong sa kanyang konsensya. Ang bawat hakbang ay tila milyong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang kanyang sarili, ang reyna ng kawanggawa, ay tila nagiging isang peke. Isang malaking kasinungalingan. Nakarating siya sa kanyang kwarto at umupo sa isang mamahaling upuan. Pinikit niya ang kanyang mga mata, umaasa na mawawala ang lahat ng iniisip niya. Ngunit lalo lang itong lumilinaw. Ang pamilyar na pangalan, ang pamilyar na singsing, at ang pamilyar na kasinungalingan. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Si Tala. Hindi na ito galit. Ang mga mata nito ay mugto at puno ng kalungkutan, na tila nawalan ng lahat ng lakas. Hawak nito ang isang lumang litrato. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Lumapit si Tala kay Imelda at marahan na inilapag ang litrato sa mesa sa harap niya. Isang nangiti ang sumalubong kay Imelda. Ngunit hindi yon sa kanya, kundi sa litrato. Isang batang Corazon, may ngiting abot tenga. Yakap-yakap ang singsing na yon sa litrato. Napakagatlabi si Imelda. Ang kanyang puso ay kumalabog. Nagkamali ba siya? Ang nangiti sa litrato ay tila ngiti ng isang inosente. Habang pinagmamasdan ni Imelda ang litrato, isang doktor ang biglang pumasok sa kwarto. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Senyora Imelda," sabi ng doktor, puno ng pag-aalala. "Ikinalulungkot ko pong sabihin." Natigilan si Tala. Nagmamadali itong lumapit sa doktor. "Dok, ano po?"
Ang lola ko po. Bumuntong hininga ang doktor. Ginawa na po namin ang lahat ng aming makakaya. Pero pumanaw na po si Aling Corazon. Isang malakas na hikbi ang kumawala kay Tala. Napaluhod ito sa sahig. Ang litrato ni Corazon ay nahulog mula sa kanyang kamay. Nawala ang nag-iisang pamilya niya. Si Imelda naman ay tila binuhusan ng malamig na tubig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang lola, si Corazon, pumanaw na. Ang mga salita ni Tala, ang litrato, ang kanyang nakaraan. Lahat ay nagkonekta sa kanyang isipan. Pinatay niya si Corazon. Puno ng pagkabigla at matinding pagsisisi, napasandal si Imelda sa upuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pagkakasala. Ang litrato ni Corazon sa sahig, ang lumang singsing na hawak pa rin ni Tala, at ang pagmamakaawa ni Tala. Lahat ay sumasampal sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Imelda ang bigat ng kanyang pagkakamali. Ang kasalanan na pinaniwalaan niya, ang kasinungalingan ng kanyang anak. Ang kasalanan na pinalayas niya, ang isang inosente. Ang kasalanan na naging dahilan ng pagkamatay ni Corazon. Ang reyna ng kawanggawa ay walang magawa kundi umiyak. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa matinding pagsisisi. Ang katotohanan ay masakit. At siya, si Imelda, ang pumatay sa isang inosente. Kumabog ng napakalakas ang puso ni Imelda. Ang mga hikbi ni Tala ay tila mga martilyo na walang tigil sa pagpalo sa dingding ng kanyang konsensya. Ang malamig na balita ng pagpanaw ni Corazon ay nag-iwan ng butas sa kanyang dibdib. Hindi ito simpleng lungkot, kundi isang sugat ng pagsisisi na unti-unting lumalalim. Paano nangyari ito? Paano niya nagawang maging ganoon kabulag? Bumalik sa kanyang isip ang alaala ni Ricardo, ang kanyang kaisa-isang anak. Ang anak na kanyang pinagkatiwalaan, pinaniwalaan, at ipinagtanggol sa lahat. Pero ang katotohanan ay tila isang matalim na balaraw na ngayoy nakatutok sa kanya. Si Ricardo, ang pinagmulan ng lahat. Kailangan niyang harapin ang anak. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Hindi na para sa sarili niya, kundi para kay Corazon. Para kay Tala. Umalis si Imelda sa ospital. Ang kanyang isip ay puno ng galit at determination. Hindi na siya ang Imelda na madaling maniwala. Hindi na siya ang Imelda na bulag sa pagmamahal sa anak. Nakarating siya sa tanggapan ni Ricardo sa Reyes Enterprises. Ang malaking glass door ay tila naghihiwalay sa kanya mula sa katotohanan. Pumasok siya ng walang pasabi, ang kanyang mukha ay puno ng matinding emosyon na hindi pa nakita ni Ricardo kailanman. Nakangiti pa si Ricardo nang makita siya. Ina, bakit po kayo nandito? May problema po ba sa ospital? Ngunit hindi tumugon si Imelda. Direkta siyang umupo sa silya sa harap ng mesa ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay matatalim na nakatitig sa kanya. Ricardo, simula ni Imelda, ang kanyang boses ay malamig at kontrolado na nagdulot ng bahagyang pagkabahala kay Ricardo. Gusto kong malaman ang buong katotohanan tungkol kay Corazon at sa singsing na iyon. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Ang kanyang ngiti ay biglang nawala. Ina, ano ba ang sinasabi niyo? Tungkol saan po? Huwag kang magkunwari, Ricardo. Sumabog ang galit ni Imelda. Pumanaw na si Corazon at nakita ko ang apo niya. Si Tala. Sinasabi niyang ikaw ang dahilan ng lahat ng pagdurusa ng lola niya. At nakita ko ang litrato ni Corazon na may hawak na singsing. Tumayo si Ricardo. Pilit na pinapanatili ang kanyang composure. Ina, nagsisinungaling po ang babaeng iyon. Ginamit lang po niya ang pangalan ni Aling Corazon para makahingi ng pera. Gusto lang niya tayong sirain. Matagal na pong patay si Corazon at wala na siyang koneksyon sa atin.
Patay na siya, Ricardo. Ngayon lang siya namatay. Sigaw ni Imelda. Ang kanyang boses ay puno ng pait. At sa hospital ko mismo siya nakita. Hawak pa ng apo niya ang singsing na inakusahan mong ninakaw niya. Ang singsing na ito, Ricardo. Inilabas ni Imelda ang isang maliit na litrato mula sa kanyang bag. Ang kopya yan ng litrato ni Corazon na hawak ang singsing. Ibinato niya ito sa mesa ni Ricardo. Nanginginig ang mga kamay ni Ricardo nang hawakan niya ang litrato. Ang kanyang mukha ay namutla. Pero mabilis itong nawala. Ito? Ano ito, Ina? Photoshop? Nagsisinungaling po sila. Walang Corazon na katulong natin ang may hawak ng singsing na yan. Panigurado. Plano lang po ito ng kung sino mang may galit sa atin. Napayukom ang mga kamao ni Imelda. Walang hiya ka, Ricardo. Hindi ka pa rin aamin. Hindi mo ba naiisip na dahil sa iyong kasinungalingan, isang inosenteng tao ang namatay? Dahil sa iyo, naghirap si Corazon at ang pamilya niya ng 15 taon. Ina, hindi po totoo yan. Depensa ni Ricardo. Wala po akong ninakaw at hindi ko po kailanman pinagbintangan si Corazon. Kung may problema po kayo sa alaala ninyo, ako po ang tutulong sa inyo. Ang huling salita ni Ricardo ay tila isang malaking sampal sa mukha ni Imelda. Ang pagmamahal niya sa anak ay biglang naglaho, napalitan ng matinding galit at pagtataka. Ang anak niya, ang kanyang dugo at laman, isang sinungaling. Huwag kang magkunwari na inosente, Ricardo. Alam ko ang mga utang mo. Ang paglustay mo sa pera ng kumpanya. Ang kasinungalingan mo noon ay para lang takpan ng iyong kawalang hiyaan. Hiyaw ni Imelda, ang kanyang boses ay halos mabali sa galit. Ina, bakit kayo naniniwala sa isang estranghero kaysa sa sarili ninyong anak? Sumigaw din si Ricardo. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Hindi po totoo ang lahat ng sinasabi ninyo. May plano lang po ang babaeng iyon para sirain tayo. Umalis si Ricardo sa kanyang upuan at lumapit kay Imelda. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Kung patuloy po kayong maniniwala sa mga kasinungalingan, baka po kayo ang masira. Walang akong ginawang mali. Ngunit ang mga mata ni Imelda ay mas matalim pa kaysa sa kanya. Hindi ako naniniwala, Ricardo. Alam ko na ang totoo. At hindi ako titigil hanggat hindi mo inaamin ang kasalanan mo. Nagkatinginan sila, ang galit ay nagsisimulang sumiklab sa pagitan ng mag-ina. Isang matinding digmaan ang nag-umpisa sa pagitan nila. Ngunit ang tanong sa isip ni Imelda, paano niya mapapatunayan ang kasinungalingan ni Ricardo? Paano niya mabibigyan ng hustisya si Corazon? Ang katahimikan sa maliit na silid ng ospital ay masakit sa tainga. Walang nang humihinga. Wala nang hirap na paghabol sa bawat pagtibok ng puso. Ang tanging naririnig ni Tala ay ang sarili niyang mahinang pag-iyak. Nakatitig siya sa payapang mukha ng kanyang lola Corazon. Sa wakas, tapos na ang paghihirap nito. Ngunit para kay Tala, nagsisimula pa lang ang lahat. Ang pag-uwi sa kanilang maliit na bahay ay mas masakit pa. Bawat sulok ng tahanan nila ay puno ng alaala ng kanyang lola. Ang lumang silya kung saan ito laging nakaupo. Ang amoy ng nilagang gamot na nakasanayan na niya. Ang mga halaman sa bintana na sabay nilang inalagaan. Ngayon, mag-isa na lang siya. Napaupo si Tala sa sahig, yakap-yakap ang mga tuhod. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila isang malaking bato na hindi niya kayang buhatin. Paano siya magpapatuloy? Para kanino pa siya lalaban? Sa gitna ng kanyang pagluluksa, kailangan niyang ayusin ang mga gamit ng kanyang lola. Isang maliit na baul na gawa sa kahoy ang nag-iisa nitong pag-aari. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang amoy ng lumang damit at lavender ay sumalubong sa kanya. Maingat niyang inilabas ang mga damit. Bawat isa ay may kwento. Habang kinakapa niya ang ilalim ng baul, naramdaman niya ang isang matigas na bagay na nakatago sa tupi ng isang lumang bestida. Isang maliit na piraso ng papel
Nakatupi ng maigi at medyo naninilaw na. Binuksan niya ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Isang sulat kamay na garalgal. Tila isinulat sa gitna ng kahirapan sa paghinga. May guhit ito ng isang singsing at sa ilalim nito ay may ilang salita. Patawarin mo, kung kaya mo. Napahawak si Tala sa kanyang bibig. Ang mga luha na akala niya'y naubos na ay muling bumuhos. Ito ang huling habilin ng kanyang lola. Hindi ito utos na magpatawad, kundi isang pakiusap na subukan. Hindi nito pinapawi ang kanyang galit sa mga reyes. Sa katunayan, mas lalo pa itong nag-alab. Ang hustisya para sa kanyang lola ay hindi na lang basta pagbawi sa dangal. Ito na rin ang katuparan sa huling hiling nito, ang mahanap ang kapayapaan sa gitna ng lahat ng sakit. Kinabukasan, habang nag-iisip siya ng susunod na hakbang, biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Si Tala Soriano ba ito? Tanong ng isang malamig na boses ng lalaki sa kabilang linya. Sino to? Kinakabahang tanong ni Tala. Hindi na mahalaga kung sino ako, sagot ng lalaki. May mensahe lang ako para sa'yo. Tigilan mo na ang paggugulo sa pamilya Reyes. May inaalok na tulong pinansyal si Sir Ricardo para sa pagpapalibing sa lola mo at para makapagsimula ka ulit. Tanggapin mo na lang at kalimutan na ang lahat. Nanigas si Tala. Ricardo. Ang pangalang iyon ay lason sa kanyang pandinig. Hindi nabibili ng pera ang dangal ng lola ko. Matigas niyang sagot. At hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa ninyo. Isang maikling tawa ang narinig niya sa kabilang linya. Isang tawang nakakakilabot. Bahala ka. Pero isipin mo sanang mabuti, Tala. Mahirap kalabanin ang mga taong makapangyarihan. Baka sa huli, hindi lang hustisya ang mawala sa'yo. Biglang pinatay ang tawag. Nabitawan ni Tala ang cellphone. Ang kanyang puso ay kumakabog sa takot. Nagsisimula na sila. Ang pagbabanta, ang pananakot. Pero imbis na panghinaan ng loob, mas lalo siyang naging determinado. Kinuha niya ang singsing mula sa kanyang bulsa at mahigpit itong hinawakan. Kasabay nito, idinikit niya sa kanyang dibdib ang maliit na papel na may sulat ng kanyang lola. Ang singsing, ang simbolo ng kanyang laban. Ang sulat naman, ang kanyang gabay. Hindi sila mananalo, Lola. Bulong niya sa hangin. Pangako. Ang pagtatalo nila ni Ricardo ay nag-iwan ng malalim na lamat sa puso ni Imelda. Ang dating pagmamahal at pagtitiwala ay napalitan na ng yelo ng pagdududa. Pag-uwi niya sa mansyon, hindi na ito ang tahanan na dati niyang kanlungan. Ito na ngayon ay isang malaking palasyo na puno ng kasinungalingan. Alam niyang hindi niya makukuha ang katotohanan mula sa bibig ng kanyang anak. Kung gusto niyang malinis ang pangalan ni Corazon, kailangan niyang kumilos ng mag-isa. Kinagabihan, sa katahimikan ng kanyang pribadong library, sinimulan niya ang sarili niyang imbestigasyon. Inutusan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant na hanapin ang lahat ng lumang financial records ng kumpanya mula 15 taon na ang nakalipas. Ang mga makakapal na ledger ay tila mga libingan ng lihim. Habang binubuklat niya ang bawat pahina, ang alikabok ng nakaraan ay tila sumasakal sa kanya. Nakita niya ang mga numerong hindi magkatugma. Malalaking halaga na bigla na lang nawala sa ilalim ng mga etiketang operating expenses o miscellaneous costs. Mga transaksyon na walang malinaw na paliwanag. Nang mga panahong yon, si Ricardo ang namamahala sa pondo. At siya, bilang ina, ay nagtiwala lang ng walang tanong-tanong. Isang pagkakamaling ngayon niya lang napagtanto. Ngunit hindi sapat ang mga numero. Kailangan niya ng testimonya. Kailangan niya ng taong magpapatunay sa kanyang mga hinala. Kinuha niya ang isang lumang direktoryo ng mga dating empleyado ng mansyon. Isa-isa niyang hinanap ang mga pangalan na pamilyar sa kanya, mga taong kasabayan ni Corazon sa serbisyo. Ang una niyang tinawagan ay si Mang Lando,
ang dating hardinero. Ngunit pagkarinig pa lang nito, sa kanyang boses at sa pangalan ni Corazon, tila ito natakot. Pasensya na po, Ma'am Imelda. Wala po akong maalala. Matagal na po iyon. At mabilis na ibinaba ang telepono. Ang pangalawa ay si Aling Nena, ang dating kusinera. Pareho lang ang naging tugon. Puno ng pag-iwas, puno ng takot. Naramdaman ni Imelda ang isang pader. Isang pader ng katahimikan na itinayo ni Ricardo sa loob ng maraming taon para pagtakpan ang kanyang kasalanan. Ang bawat pagtanggi na natatanggap niya ay mas lalong nagpapatibay sa kanyang paniniwala na may itinatago ang kanyang anak. Isang pangalan na lang ang natitira sa listahan na pinanghahawakan niya, Aling Feli. Ang pinakamatagal na kasambahay ang naging kaibigan ni Corazon. Nagretiro ito ilang taon lang matapos ang insidente. Nanginginig ang kamay ni Imelda habang dinadial ang numero. Matapos ang ilang ring, isang mahinang boses ang sumagot. Hello? Feli? Si Imelda Reyes ito. Panimula niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Natahimik ang kabilang linya. Ilang sandali pa, bago muling nagsalita si Aling Feli. Ma'am Imelda, napatawag po kayo? Ang boses nito ay puno ng gulat at kaba. Feli, kailangan ko ng tulong mo. Diretsahang sabi ni Imelda. Tungkol ito kay Corazon. Isang malalim na buntong hininga ang narinig ni Imelda. Ma'am, pasensya na po, pero delikado po ang pinag-uusapan natin. Alam ko, Feli, pero kailangan kong malaman ang totoo. Para sa kapayapaan ni Corazon, para sa hustisya, pagmamakaawa ni Imelda. May mga bagay po, ma'am, na mas mabuting nakabaon na lang, sagot ni Feli. Tila may gustong sabihin ngunit pinipigilan ng takot. Mayroon po akong itinatago, pero hindi ko po pwedeng sabihin sa telepono. Si Sir Ricardo po, hindi niyo po alam kung ano ang kaya niyang gawin. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip ni Imelda. Isang kumpirmasyon. May alam si Feli. Isang malaking sekreto. Magkita tayo, Feli. Kahit saan, kahit kailan. Ako ang bahala sa kaligtasan mo, pangako ni Imelda. Pag-iisipan ko po, ma'am, sagot ni Feli bago magpaalam. Pagkababa ng telepono, napatingin si Imelda sa bintana ng kanyang library. Ang mga ilaw ng syudad sa labas ay tila mga bituing nagniningning. Ngunit sa loob ng kanyang mansyon, sa loob ng kanyang puso, nararamdaman niya ang kadiliman. Nagsisimula na siyang makita ang tunay na kaaway. Hindi ito si Tala. Hindi ito ang nakaraan. Ang kaaway niya ay ang sarili niyang anak. Isang kaaway na hindi niya nakikita. Ngunit nararamdaman niya ang bawat anino ng kasinungalingan na bumabalot sa kanya. Lumipas ang mga araw na parang isang masamang panaginip para kay Tala. Ang pagbabanta sa telepono ay simula pa lang pala. Sinubukan niyang maghanap ng trabaho pero tila lahat ng pinto ay sarado para sa kanya. Ang mga dating kakilala na pwede sana niyang lapitan para humingi ng tulong ay bigla na lang siyang iniiwasan. Nararamdaman niya ang mga matang nakamasid sa bawat galaw niya. Ang kapangyarihan ng mga Reyes ay parang isang malaking anino na sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Isang hapon, habang naglalakad siya pauwi mula sa palengke, isang mamahaling itim na kotse ang biglang huminto sa tabi niya. Bumukas ang bintana at bumungad sa kanya ang mukha ng isang lalaking nakasuit. Ang parehong lalaki na nag-alok sa kanya ng pera sa telepono. Tala Soriano, sabi ng lalaki. Ang boses ay walang emosyon. Sumama ka sa amin. Gusto kang kausapin ni Sir Ricardo. Nanigas ang buong katawan ni Tala. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Hindi ako sasama sa inyo. Hindi ito pakiusap. Malamig na tugon ng lalaki. Dalawang malaking bodyguard ang bumaba mula sa kotse at tumayo sa magkabilang gilid niya. Wala siyang nagawa kundi sumunod. Dinala siya sa isang mamahaling restaurant
sa isang private room kung saan naghihintay si Ricardo Reyes. Nakaupo ito ng mayabang, isang baso ng alak ang nasa kanyang kamay. Ang ngiti sa kanyang labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Maupo ka, Tala," alok ni Ricardo. Umupo si Tala sa kabilang dulo ng mesa, pinapanatili ang distansya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng mesa. "Diretsahan na tayo," panimula ni Ricardo. Inilapag niya ang isang makapal na sobre sa mesa. 500,000 piso. Cash. "Tanggapin mo yan at kalimutan mo na ang lahat ng nangyari. Kalimutan mo na ang singsing, ang lola mo at ang pamilya namin." Tinitigan ni Tala ang sobre. Pagkatapos ay ang mukha ni Ricardo. Nakikita niya ang parehong kasinungalingan at pagmamataas na nakita niya sa mga mata ni Imelda noong una silang nagkita. Ngunit mas madilim ang kay Ricardo, mas mapanganib. "Hindi ko kailangan ng pera mo," matigas niyang sagot. "Ang kailangan ko ay hustisya." Tumawa si Ricardo, isang tawang puno ng pang-iinsulto. "Hustisya? Hidya, sa mundong ito, ang pera ang hustisya. Sa tingin mo ba may maniniwala sa isang hamak na tulad mo laban sa amin? Isang salita ko lang, pwede kong sirain ang buong buhay mo. Actually, sinisimulan ko na." Ang mga salitang yon ay tumama kay Tala na parang sampal. Kaya pala walang tumutulong sa kanya. "Bakit mo ginawa yon sa lola ko?" tanong ni Tala. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at sakit. "Ano ang kasalanan niya sa'yo?" "Wala siyang kasalanan." Walang ganang sagot ni Ricardo. "Nasa maling lugar lang siya sa maling panahon. Isang maliit na sakripisyo para sa mas malaking bagay. Ganoon talaga ang buhay." Ang kawalan ng pagsisisi sa boses ni Ricardo ay nagpaalab sa galit ni Tala. "Hindi mo ba alam na dahil sa'yo, namatay siyang dala-dala ang isang kasalanang hindi niya ginawa? Nagdusa siya. Nagdusa kami. Lahat tayo nagdudusa," sabi ni Ricardo. Tumayo at lumapit sa kanya. Inusog niya ang sobre palapit kay Tala. "Ito na ang huling alok ko. Kunin mo na ang pera at magsimula ka ng bagong buhay, malayo sa amin, o magmatigas ka at danasin mo ang impyerno sa lupa. The choice is yours." Tumayo rin si Tala. Tinitigan niya si Ricardo nang diretso sa mata. Ang takot sa kanyang dibdib ay napalitan ng tapang. "Piliin mo na ang impyerno dahil hinding-hindi ako susuko." Tinalikuran niya si Ricardo at naglakad palabas ng silid. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pero ang kanyang paninindigan ay buo. Pag-uwi niya sa bahay, napasandal siya sa pinto at napaiyak. Ang pakiramdam ng pag-iisa at kawalan ng pag-asa ay bumalik. Tila sinasampal sa kanya ng mundo na wala siyang laban. Kinuha niya ang litrato ng kanyang lola, niyakap ito ng mahigpit. "Lola, paano na to? Paano ako lalaban?" Sa gitna ng kanyang pag-iyak, biglang umilaw ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Nanginginig niyang binuksan ito. Ang mensahe ay maikli lang, ngunit nagbigay ito ng kislap ng pag-asa sa madilim niyang mundo. "Huwag kang susuko. May makakatulong sa'yo. Hanapin mo si Aling Feli. Mag-ingat ka." Nanlaki ang mga mata ni Tala. Aling Feli? Sino siya? Hindi niya alam kung ito ba ay isang patibong o isang himala. Pero sa puntong iyon, handa siyang kumapit kahit sa pinakamaliit na hibla ng pag-asa. "Aling Feli?" Bulong niya sa sarili. "Sino ka?" Matapos ang ilang araw ng pananahimik, tumawag muli si Aling Feli. Ang boses nito ay nanginginig pa rin, ngunit mayroon ng bahid ng desisyon. Pumayag itong makipagkita. "Sa lumang simbahan po sa Quiapo, ma'am," bulong ni Feli sa telepono. "Sa may bandang likod, kung saan nagtitirik ng kandila. Doon po tayo magkita. Huwag po kayong magsasama ng kahit sino." Kinabukasan, nag-iisa at walang driver, si Imelda mismo ang nagmaneho patungo sa Quiapo. Ang ingay at gulo ng lugar ay tila sumasalamin
Sa naguguluhan niyang isipan, ipinark niya ang kotse sa malayo at naglakad. Suot ang isang simpleng bestida at malaking salamin para hindi makilala. Sa loob ng simbahan, ang amoy ng natutunaw na kandila at insenso ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Nakita niya si Aling Feli sa dulo ng mahabang pasilyo, nakatayo sa harap ng daan-daang ilaw ng kandila. Ang matanda ay mas payat at mukhang mas matanda kaysa sa huling pagkikita nila. Tila pinabigat ng isang lihim na matagal na nitong dinadala. Dahan-dahang lumapit si Imelda. Hindi nagsalita ang dalawa. Nagkatinginan lang sila. Ang kanilang mga mata ay nag-uusap ng mga salitang hindi kayang bigkasin. "Salamat sa pagdating mo, Feli." Basag ni Imelda sa katahimikan. Napayuko si Aling Feli. "Kinailangan ko pong gawin, ma'am. Para na rin po sa konsensya ko at para kay Corazon." Naghahanap sila ng isang tahimik na upuan sa gilid ng simbahan. Ang mga bulong ng nagdarasal ang tanging naririnig nila. "Ano ang alam mo, Feli?" tanong ni Imelda, hindi na makapaghintay. Huminga ng malalim si Feli. "Nakita ko po ang lahat, ma'am. Noong gabing iyon, narinig ko po ang pag-uusap ninyo ni Sir Ricardo. Narinig ko po kung paano niya idiniin si Corazon." Tumango si Imelda. Ang sakit ay muling bumalik. "Naniniwala na ako ngayon, Feli. Pero kailangan ko ng patunay. Kailangan kong mapanagot si Ricardo sa batas." Umiling si Feli. "Hindi po ganoon kadali, ma'am. Si Sir Ricardo, pagkatapos po ng gabing iyon, naging mas maingat siya. Naging malupit." Ang takot ay malinaw sa boses ng matanda. Ilang araw, matapos niyang mapalaya si Corazon, narinig ko po siyang may kausap sa telepono. Ipinagyayabang niya ang ginawa niya. Sinabi niyang wala nang sagabal sa mga plano niya dahil nagawa niyang isisi ang lahat sa isang hamak na katulong. Nanlaki ang mga mata ni Imelda. "Narinig mo yon?" Marahang tumango si Feli. Ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng luha. "At hindi lang po yun ang narinig ko, ma'am. Ang buong pag-uusap na yon, ang buong pag-amin niya." Itinaas ni Feli ang kanyang nanginginig na kamay at may kinuha mula sa kanyang lumang bayong. Isang maliit, lumang cassette tape recorder. "Ni-record ko po." Halos pabulong niyang sabi. "Hindi ko po alam kung bakit ko ginawa. Siguro dahil sa awa ko kay Corazon. Siguro dahil sa takot ko sa kung ano ang pwedeng gawin ni Sir Ricardo. Itinago ko po ito sa loob ng 15 taon, dala-dala ang takot na baka malaman niya." Nanigas si Imelda sa kanyang kinauupuan. Isang recording? Isang patunay? Ito na ba ang sagot sa kanyang mga dasal? "Nasaan ang tape, Feli? Ibigay mo sa akin." Pakiusap ni Imelda. Ang boses ay puno ng pag-asa. Umiling muli si Feli. Mas matatag ngayon. "Hindi pa po ito ang tamang panahon, ma'am. Kapag ibinigay ko po ito sa inyo, malalaman ni Sir Ricardo na ako ang nagbigay. Papatayin niya ako. Papatayin niya ang pamilya ko. Proprotektahan kita, Feli. Pangako." Giit ni Imelda. "Paano, ma'am?" tanong ni Feli. Ang mga mata ay puno ng pagdududa. Mas makapangyarihan siya ngayon. Hawak niya ang maraming tao. Kung hindi po natin ito gagawin ng tama, tayong lahat ang mapapahamak. "Kung ganoon, ano ang plano mo?" tanong ni Imelda, nararamdaman ang pagkabigo. "Maghintay po tayo ng tamang tiyempo," sagot ni Feli. "Isang pagkakataon kung saan hindi na siya makakatakas. Isang lugar kung saan maririnig ng lahat ang kanyang kasalanan. Kapag dumating ang araw na yon, ma'am, ibibigay ko po sa inyo ang lahat. Pero sa ngayon, kailangan po nating mag-ingat." Tumayo si Aling Feli. "Pasensya na po, ma'am, pero kailangan ko na pong umalis." Mabilis itong naglakad palayo, nawala sa gitna ng mga tao sa loob ng simbahan, at iniwan si Imelda na mag-isa sa kanyang upuan. Hawak niya sa kanyang isipan ang isang napakalaking pag-asa
Ngunit kasabay nito ay isang napakalaking takot. Nasa mga kamay ng isang matandang kasambahay ang susi sa hustisya, ngunit ang susi na yon ay nakakandado pa rin ng takot. Kailan ang tamang panahon? At paano nila ito gagawin nang hindi sila ang unang masisira? Pinili ni Imelda ang lobby ng San Benito Hospital para sa huling paghaharap. Dito nagsimula ang lahat. Dito rin dapat magwakas. Nandoon na si Tala, tahimik na nakaupo sa isang sulok. Ang mga mata ay nakatutok sa sahig, ngunit ang buong diwa ay alerto. Isang simpleng text message lang ang ipinadala ni Imelda sa kanya. Dumating ka para sa lola mo. At dumating siya. Si Imelda naman ay nakatayo malapit sa entrance. Ang postura ay matatag, ngunit ang puso ay walang tigil sa pagkabog. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila 1,000,000 toneladang bato. Ito na ang huling pagkakataon na susubukan niyang kumatok sa konsensya ng kanyang anak. Maya-maya pa, dumating si Ricardo. Mayabang ang kanyang paglakad, tila pag-aari niya ang buong ospital. "Ina, ano na naman ba ito?" tanong niya. Halata ang inis sa kanyang boses. "Akala ko ba tapos na tayo sa dramang ito?" Tinitigan siya ni Imelda ng diretso sa mata. "Hindi pa, Ricardo. Gusto kong mag-usap tayo. Dito mismo, sa harap ng alaala ni Corazon." Napatingin si Ricardo sa direksyon ni Tala. Isang mapanuyang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Ah, kaya pala. Nagdala ka pa ng audience. Ano ito? Isang palabas?" "Isang huling pakiusap, anak," sabi ni Imelda. Ang boses ay nanginginig. "Aminin mo na ang lahat, para sa kapayapaan ng lahat, para sa kaluluwa mo." Tumawa ng malakas si Ricardo, na agaw ang atensyon ng ilang tao sa lobby. "Kaluluwa? Ina, nababaliw na ba kayo? Maniniwala kayo sa isang oportunistang babae na yan kaysa sa sarili ninyong anak?" Ikinumpas niya ang kamay patungo kay Tala. "Iyang babaeng yan. Pera lang ang habol niyan. Ginamit niya ang isang matandang malapit nang mamatay para makakuha ng simpatya at pera mula sa atin. At kayo naman, ina, sa katandaan ninyo, nagpadala kayo." Napatayo si Tala. Ang bawat salita ni Ricardo ay parang punyal na tumutusok sa kanyang puso. Ang sakit ng pang-iinsulto ay mas matindi pa kaysa sa takot. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sumagot, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi ito ang tamang oras. "Walang hiya ka, Ricardo." Hindi na napigilan ni Imelda ang sarili. "Paano mo nasasabi iyan sa harap ng isang taong nawalan ng pamilya dahil sa kasalanan mo?" "Wala akong kasalanan." Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong lobby. "Kayo ang may kasalanan. Masyado kayong malambot. Masyado kayong nagpapaniwala. Kung may dapat sisihin dito, kayo yon, ina." Sa gitna ng mainit na sagutan, isang anino ang dahan-dahang lumitaw mula sa likod ng isang poste. Isang matandang babae, nanginginig, at may hawak na isang lumang bagay. Si Aling Feli. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang mukha ni Ricardo ay biglang namutla. "Aaling Feli?" utal niyang sabi. "Anong ginagawa mo dito?" Hindi sumagot si Aling Feli. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit meron ding determinasyon. Naglakad siya papalapit sa gitna. Ang bawat hakbang ay mabigat. Itinaas niya ang hawak niyang lumang cassette tape recorder. "Para sa hustisya, Sir Ricardo," nanginginig niyang sabi. "At para kay Corazon." Pinindot niya ang play button. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa lobby, sinundan ng mahinang tunog ng static. At pagkatapos, isang boses na mas bata, mas mayabang. Ang boses ni Ricardo, 15 taon na ang nakalipas. "Nakalusot ako, pare. Ang galing ng plano ko. Yung malaking halaga na nawala, naisisi ko lahat sa matandang katulong na si Corazon. Madali lang palang pagbintangan ng isang katulong."
Sino ba namang maniniwala sa kanya? Si Ina? Naniwala agad. Ha ha ha! Ngayon, wala nang sagabal. Akin na ang lahat. Ang bawat salita ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong gusali. Ang kulay sa mukha ni Ricardo ay biglang nawala, napalitan ng anyo ng isang taong nasukol at wala nang matatakbuhan. Sinubukan niyang agawin ang recorder, ngunit huli na ang lahat. Narinig na ng lahat. Napatingin si Imelda sa kanyang anak. Ang imahe ng isang perpektong anak na binuo niya sa kanyang isipan sa loob ng maraming taon ay biglang gumuho, naging abo. Ang sakit, ang pagkakanulo, ang katotohanan. Nawalan siya ng lakas sa kanyang mga tuhod. Bumagsak si Imelda sa sahig, hindi dahil sa kahinaan ng katawan, kundi dahil sa bigat ng katotohanang sumampal sa kanya. Isang hagulgol na puno ng sakit at pagkawasak ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Ang kanyang perpektong mundo ay wasak na. Ang kanyang minamahal na anak ay isang halimaw. Nakatayo si Tala. Hawak ang singsing sa kanyang kamay. Nakatingin siya kay Ricardo na ngayon ay pinalilibutan na ng mga security guard. Pagkatapos ay tumingin siya kay Imelda na humahagulgol sa sahig. Nakamit na niya ang hustisya, ngunit bakit parang hindi ito tagumpay? Ang nakikita niya ay isang pamilyang winasak ng sarili nitong kasinungalingan at isang ina na nawalan ng lahat. Ang lobby ng ospital ay naging isang silensyong korte. Ang boses mula sa tape recorder ay huminto na, ngunit ang mga salita ay nanatiling nakaukit sa isipan ng lahat. Isang hatol na hindi na mababawi pa. Si Ricardo ay tulala. Ang kanyang mukha ay larawan ng pagkagapi. Sinubukan niyang magsalita, magpaliwanag, ngunit walang boses na lumabas. Ang mga security guard ng ospital ay mahigpit siyang hinawakan habang naghihintay ng pulis. Tapos na ang kanyang pagtakas. Pero ang mga mata ni Tala ay wala kay Ricardo. Nasa babaeng nakaluhod sa sahig. Si Imelda Reyes, ang reyna ng Kawanggawa, ang babaeng makapangyarihan at tinitingala ng lahat. Ngayon, siya ay isang ina na wasak ang puso. Hinaharap ang pinakamadilim na katotohanan ng kanyang buhay. Ang kanyang mga hagulgol ay hindi na para sa nawalang dangal, kundi para sa isang pagmamahal na naging lason. Dahan-dahan, sa gitna ng kanyang pagkasira, itinaas ni Imelda ang kanyang mga mata. Nagtama ang paningin nila ni Tala. Sa mga mata ni Imelda, wala nang pagmamataas, wala nang pagtatanggol. Tanging isang malalim, walang hanggang pagsisisi. Gamit ang natitirang lakas, gumapang siya papalapit kay Tala. Hindi alintana ang mga matang nakatingin. Hindi alintana ang marmol na sahig na malamig sa kanyang mga tuhod. Huminto siya sa harap ni Tala, isang reyna na lumuluhod sa harap ng isang hamak na dalaga. Patawad, bulong ni Imelda, ang boses ay basag at puno ng luha. Patawarin mo ako, Hija, sa aking pagkabulag, sa aking kasalanan. Ihinawakan niya ang kamay ni Tala na may hawak ng singsing. Marahan niya itong kinuha. Ang singsing na naging simbolo ng kasinungalingan. Ito, nararapat na nasayo, sabi ni Imelda, inilalagay ang singsing sa palad ni Tala. Bilang patunay na ang lola mo, si Corazon, ay isang babaeng may dangal at tapat. Tinitigan ni Tala ang singsing sa kanyang palad. Pagkatapos ay tiningnan niya ang nagmamakaawang mukha ni Imelda. Ang galit sa kanyang puso ay naroon pa rin. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang lola ay hindi pa nawawala. Ngunit sa sandaling iyon, isang alaala ang bumalik sa kanyang isipan. Ang garalgal na sulat kamay ng kanyang lola. Patawarin mo kung kaya mo. Hindi ito isang utos. Isa itong paanyaya. Isang paanyaya na palayain ang sarili mula sa bigat ng galit. Huminga ng malalim si Tala. Ang lola ko, hindi siya nagtanim ng galit. Mahinang sabi niya,
Sapat lang para marinig ni Imelda. Pero ang hustisya, kailangan pa ring makamit. Isinara niya ang kanyang palad, mahigpit na hinawakan ng singsing. Tinatanggap ko ito para sa kanya. Dumating ang mga pulis at kinuha si Ricardo na hindi man lang lumaban. Ang kanyang pagmamataas ay ganap ng naglaho. Kinabukasan, ang balita ay sumabog. Ang iskandalo ng pamilya. Reyes ay laman ng bawat pahayagan at programa sa telebisyon. Ngunit si Imelda ay hindi nagtago. Sa halip, humarap siya sa publiko. Sa isang press conference na puno ng mga kamera at mikropono, inamin niya ang lahat. Inamin niya ang kanyang pagkakamali, ang kanyang pagkabulag, at ang inhustisyang idinulot niya sa pamilya ni Corazon Soriano. Walang sapat na salita para maibalik ang buhay na nawala. Sabi ni Imelda, ang kanyang boses ay matatag kahit puno ng kalungkutan. Ngunit gagawin ko ang lahat para bigyang pugay ang kanyang alaala at itama ang aking mga pagkakamali. Inanunsyo niya ang pagtatatag ng Corazon Foundation, isang organisasyon na tutulong sa mga kasambahay na inaabuso at hindi tinatrato ng tama. Isang pundasyon na magbibigay ng legal na tulong at suporta para sa mga taong tulad ni Corazon. Pagkatapos ng press conference, isang sobre ang ipinadala ni Imelda sa bahay ni Tala. Naglalaman ito ng isang malaking halaga, sapat para mabago ang kanyang buhay. Ngunit mas mahalaga kaysa sa pera ay ang kasamang sulat. Isang sulat kamay mula kay Imelda, puno ng pagsisisi at isang pangako. Isang pangako na habang buhay niyang dadalhin ang alaala ni Corazon at gagawin ang lahat para maging karapat-dapat sa kapatawarang hindi niya sigurado kung makakamit niya. Tinitigan ni Tala ang sobre, pagkatapos ay ang singsing sa kanyang kamay. Ang laban ay tapos na. Ngunit ngayon, isang bagong kabanata ang magsisimula, ang kabanata ng paghilom. Lumipas ang isang taon. Ang bigat na dating pumipiga sa dibdib ni Tala ay unti-unting napalitan ng isang payapang gaan. Ang mga sugat ay naroon pa rin, ngunit hindi na sariwa. Ang mga ito ay mga marka na lang ng isang laban na kanyang napagtagumpayan. Isang maaliwalas na umaga, dinalaw niya ang puntod ng kanyang lola Corazon. Hindi na ito puno ng luha, kundi ng mga ngiti at kwento. Dahan-dahan niyang nilinis ang lapida at nag-alay ng mga sariwang bulaklak na paborito nito. Lola, bulong niya sa hangin habang hinahaplos ang malamig na marmol. Maayos na po ang lahat. Nakuha na po natin ang hustisya. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagkakakulong ni Ricardo, ang pagtatatag ni Imelda ng Corazon Foundation na ngayon ay nakakatulong na sa daan-daang kasambahay na nakakaranas ng pang-aabuso. At ikinuwento niya ang tungkol sa sarili niya. Sa tulong ng pundasyon, nakapag-aral siyang muli. Kinukuha niya ngayon ang kursong social work, isang pangarap na dati ay imposible para sa kanya. Hindi lang siya tumanggap ng tulong, naging aktibong bahagi siya nito, isang volunteer na nagbibigay ng pag-asa sa iba. Ngayon ko na po naiintindihan, Lola, sabi niya, habang nakatingin sa malayo. Ang ibig ninyong sabihin sa, patawarin mo kung kaya mo. Hindi po ito para sa kanila, para po pala sa akin, para makalaya ako sa galit. Hindi niya masasabing lubos na niyang napatawad si Ricardo, ngunit si Imelda, iba na ang kwento. Nagkikita sila paminsan-minsan sa mga event ng pundasyon. Wala na ang dating reyna na may matigas na puso. Ang kaharap niya ngayon ay isang babaeng natutong magpakumbaba. Isang ina na ginugugol ang natitirang buhay sa pagbabayad sa isang kasalanang hindi na mabubura. Ang kanilang relasyon ay hindi pagkakaibigan, kundi isang tahimik na pag-unawa, isang ugnayan na nabuo mula sa abo ng isang masakit na nakaraan. Yung pundasyon, ito ay para sa kanya, sabi minsan ni Imelda sa kanya.
habang pinagmamasdan ang mga taong tinutulungan nila. Ito ang paraan ko para humingi ng tawad kay Corazon araw-araw. Tumangulang si Tala. Sa mga sandaling iyon, wala nang kailangang sabihin pa. Pag-uwi niya sa kanyang maliit na apartment, kinuha niya mula sa isang maliit na kahon ang singsing. Ang singsing na nagsimula ng lahat. Tinitigan niya ito habang tumatama ang sinag ng papalubog na araw. Kumikinang ito, hindi na parang simbolo ng pagnanakaw at kasinungalingan, kundi parang isang munting bituin. Hindi na ito ang singsing ng pighati. Ito na ngayon ang singsing na nag-uugnay sa kanya sa katatagan ng kanyang lola. Ito ang singsing na sumasagisag sa pagbabago ng isang babaeng minsay naging kaaway niya. Ito ang singsing na nagpapaalala sa kanya na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may pag-asang naghihintay. Isinuot niya ito sa kanyang daliri. Akmang-akma. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Dala niya ang alaala ng kanyang lola, ang mga aral ng nakaraan, at ang liwanag ng isang bagong umaga. Ang laban ay tapos na. Ang hustisya ay nakamit na. Ang paghilom ay nagsimula na. At si Tala Soriano, ang babaeng minsay biktima ng isang madilim na kasunduan, ay handa nang harapin ang kanyang bagong simula. At dito nagtatapos ang makulay at mapusok na kwento ni Tala, Imelda, at ang hindi malilimutang alaala ni Corazon. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Isang karangalan ang samahan kayo sa bawat kabanata ng paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bawat eksena, kasama ninyo akong naramdaman ang bigat sa dibdib ni Tala, ang galit sa mga kasinungalingan, at ang hapdi ng pagsisisi na unti-unting gumising sa puso ni Imelda. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang singsing o sa isang alitan. Ito ay isang paalala na ang katotohanan, gaano man ito kasakit hanapin, ang siyang tanging daan tungo sa tunay na kapayapaan at paghilom. Ito ay patunay na ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng pambihirang lakas. Isang regalong ibinibigay natin hindi lang para sa iba, kundi lalo na para sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay isang kuwento ng pag-asa na kahit sa pinakamadilim na sandali, laging may puwang para sa isang bagong simula. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? Aling bahagi ng kwento ang hinding-hindi ninyo malilimutan? Huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Muli, ako po ang inyong manunulat, taos-pusong nagpapasalamat sa bawat sandaling ibinahagi ninyo sa amin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.